Amen. So, praise the Lord. Pray po tayo. Amen. Lord, we thank you, Lord God, for this night. Truly, Lord God, you are good. And we thank you, Lord God, because you are faithful in all your promises. And thank you for loving us. Salamat, Panginoon, sapagkat hindi kami makakatayo, hindi kami makakapagpatuloy kung hindi po dahil sa inyong kabutihan. Kaya sa gabing ito, Panginoon, I pray na kahit po busy kami, we're very overwhelmed with so many things. Lord, let this night be a night of rest and remembrance na may mga mas mahalagang bagay kaming dapat bigyan ng tuon at yun ay ikaw. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, isang malakas sa palakpak. Kamayan mo yung katabi mo. Sabi mo, may gagawin ng Diyos. Alright, pwede po tayong umupo. Ayan, kita niyo naman po ako, no? So tonight, I just wanna share about something that the Lord has shared to me. Sa akin din. Pinaalala sa akin ng Panginoon. And gusto kong maalala natin to. And my message for tonight is about remember eternity. Somebody say, remember eternity. Church, not everything that we are happy on this earth is going to matter when we get to heaven. Not everything on earth that is celebrated will be celebrated in heaven. Naintindihan niyo po ba? Minsan may mga bagay tayong pinahalagahan dito sa mundo, pero pagdating pala sa eternity, walang halaga. At yung mga bagay na sa tingin natin ay maraming humahanga, maraming pumapalakpak, pagdating pala sa eternity ay walang halaga. But sometimes, the things that are unnoticed, sabi mo, hindi nakikita, may be rewarded forever. Yung mga bagay na hindi nakikita, yun ang nagre-reward. Sabi ito, not everything celebrated on earth is celebrated in heaven. Naintindihan po natin? Sapagkat hindi sinusukat ng langit ang mga bagay na mahalaga sa tao. Hindi sinusukat ng langit kung ano yung sa tingin natin na importante dito sa mundo. Hindi lahat ng kumikinang, pagdating sa langit ay kumikinang din. Hindi lahat ng pinapalakpakan, pagdating sa langit ay papalakpakan din. Maaaring ang palakpak ng tao ay malakas, pero panandalian lang. Sa Diyos ang mahalaga ay hindi yung na-achieve mo, kasikatan mo, kundi ang iyong katapatan at pagsunod sa Diyos. Heaven doesn't measure what men clap for. Ang palakpak ng tao minsan malakas, pero just for a moment. Dito sa lupa, madali tayong ma-impressed sa mga nakikita natin. Kahit nga yung mga sinasabi nilang wonders of the world. Ilan ba yun? 8 ba o 9 na? Hindi ko alam eh. Marami na eh. 9 wonders of the world na ba? Pagdating sa langit, hindi pala sila yung wonders. Ang makikita nating wonders of the world is yung face ni Jesus. Yung kanyang kaluwalhatian. Marami dito sa lupa, madaling ma-impress ang mga tao sa performance, recognition. Hello? Madali kang ma-impress sa material things. Pero kay Lord, mas tinitignan niya, sabihin mo, ang puso. At ang mga bagay na ginagawa natin, ito sabihin ko sa inyo na-impress si Lord sa mga ginagawa natin. Hindi nakikita ng tao, pero mga bagay na ginagawa natin ng lihim, pero tapat sa Kanya. In 1 Samuel 16:7, ang sabi ito, the Lord does not look at the things the people look at. People look at the outward appearance, but Lord looks at the heart. Sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Ang tao ay humahanga sa galing, pero ang Diyos ay humahanga sa pagsunod. Maaring may palakpakan sa iyo, sa entablado, sa ginagawa mo, pero ang tunay na gantimpala ay laging yung pagsunod mo ng lihim sa Diyos.
Yung mga things that shines on this earth, ina-appreciate tayo dahil sa mga ginawa natin. Minsan nasabi natin, wow, 1 point na naman, wow, may corona na naman ako. Minsan nakara natin, yung corona natin dito sa lupa, forever. Hindi pala. Matutunaw din pala. Kasi sa Panginoon, yung ginawa mo para kay Kristo, yun lang ang mananatili, magpakailanman. So there are 3 things that I want to share tonight. Number 1, remember eternity. Number 1, faithfulness weighs more than fame. On earth, people celebrate recognition, celebrate fame, celebrate blessings, pero sa langit, ang sineselebrate ay ang faithfulness. Sabi mo, faithfulness. Ano yung mga yan? Sabi mo, ano kaya? Yun, napakalalim naman yan. Kung nanay ka, praying for your children every night, kahit walang nakakakita, heaven records that. Hindi ka na papalakpakan, hindi ka na appreciate, walang nagsasabi sa iyong mabuti kang ina. Yung mga bagay na walang nakakakita, pero sa langit naka-record because you're a faithful mom. Sa church, minsan naglilinis ka lang dyan, pero you are faithfully cleaning, faithfully, pag nakita mo yung banyo, nakita mong marumi, teka, linisin ko to. Walang nag-utos sa'yo. May nakita ka nakakalat dyan. Week after week, palagi na lang may burden sa heart mo na gusto mo, Lord, malinis ang church. Kahit walang nagpapasalamat, gusto kong sabihin sa'yo, heaven sees that. At bilang mga Kristiyano who are choosing honesty, pinipiling mong hindi mandaya, pinipili mong hindi gumante, pinipili mong maging tapat sa exam, hindi ka nangungopya, pinipili mong maging mabuting kaibigan, pwede mo nang harapin, pwede mo nang sampalin, pwede mo nang sipain, pero pinipili mong maging mabuting tao, heaven rewards that. At kung ikaw naman ay businessman, you are choosing to do your business in honesty. Kasi may mga taong pag nag-business, grabe, binili niya ng piso, binenta niya ng 300. Well, yumaman ka nga, pinalakpakan ka, wow, ang yaman yan. Grabe, sobrang yaman, di niya alam, galing sa masama. Galing sa pagiging greedy. Pero if you're a businessman or businesswoman, kahit maliit lang yung business mo, pero you choose honesty in business, kahit minsan, sa tingin ng tao, parang lugi ka na dyan. Hindi, may kita ko kahit konti. Heaven rewards that. Because sa pagdating sa langit, ang nire-reward ni Lord, sabi mo, faithfulness. Faithfulness is never wasted. In Mark 12:43-44, meron dong isang widow who gave 2 small coins, but Jesus said, she gave more than anyone else. Sabi ng Panginoong Yesus, nung nandun siya sa simbahan, at marami nagbibigay ng offering. Wow! Yung nagbigay ng 10,000. Lord, thank you, sabi ng mga nasa stage. Siya nagbigay po ng 10,000 pesos. Grabe, salamat ha. Sineselebrate natin, all that. Pero may isang babae. Ang binigay niya ay 2 kusing. Isang kusing ba? 2 kusing. 2 small coins. Pero sabi nila, teka. What will last in eternity? Hindi yung 10,000. What lasts in eternity, hindi yung laking binigay. What will last eternity, nakita mo yung babaeng yun? Nagbigay siya ng 2 kusing. Sabi ng mga disipulo, talaga? Parang wala namang ambag sa church yun ah. Walang ambag yung 2 coins ah. But you know what? God looks at the heart. Wala nakakaalam na pumupunta ka sa church, naglalakad ka lang. Walang alam ang tao na pumupunta ka sa church kahit masama ang pakiramdam mo. Walang nakakaalam na kapag nagkaroon ng pledge, ang binibigay mo lang ay 100, pero that's all that you can offer. Kasi wala ka namang work. Hello? The widow gave 2 small coins, but Jesus said she gave more than anyone else because God looks at the heart. Ang daling sabihin na, wow, grabe naman si Pastora Melan. Kung magpakain, sobra naman ang kanyang offering. Si Lord nakatingin sa puso. Mamaya sobra-sobra ko na lang pala yun.
Pero ikaw, what you can give, that's all you can give. What you have is that all you have. Sabihin mo, faithfulness is never wasted. Sabihin mo sa katabi mo, kita ni Lord. Kita ni Lord na kahit pag uwi mo ng bahay, aawayin ka ni Mister, aawayin ka ni Mrs., aawayin ka ng nanay at tatay mo dahil galing ka sa church. Madaling magsimba kung pag uwi mo sa bahay, walang asawang sisigaw sa'yo, walang magulang na papagalit sa'yo. Katulad ko, wala naman. Kasi buong pamilya ko Christian. Pero marami sa inyo rito, got persecuted, pinagtatawanan ng mga kaibigan, minsan tatanungin ng mga magulang, question ng yung mga kapatid, but still you're here. Your faithfulness is never wasted. Sabi mo sa katabi mo, kita ni Lord yan. Number 2, ready na ba kayo? Obedience matters more than results. Alam niyo ba, si Lord, ang tao, sineselebrate natin lagi kung ano yung result. Gaano kadami, gaano kaganda ang success ng her sisterhood, gaano kaganda ang bagong stage and all that. Mga events, mga success stories. Pero si Lord, He's after our obedience. More than results. When God tells you, forgive someone, that small step of obedience, hindi magiging trend online. Walang likes kasi ang ganda ng SDE ng her sisterhood. Pero sa heaven, yung nagpatawad ka ng isang tao, naka-record yan. Sometimes God asks you to give financially in secret. Walang applause, walang thank you, walang record, hindi ka naka-record sa heroes of the church. Pero sa langit, naka-record. Kasi sabi doon binigay ng kanan, wag na malaman ng kaliwa. Minsan sabi ni Lord, bigay mo na lang ng secret yan. Wag ka na maglagay ng pangalan. Amen? At minsan, God calls you to just love one person sa church. Just disciple one person. Wala nakakaalam na meron kang isang tao na sabi mo, Lord, kahit siya lang, ma-disciple ko, kahit siya lang, hindi umalis sa church. At manatili sa church, maging katuwang sa church. Minsan, hindi napapansin yun ng leadership, hindi napapansin ng kahit sino. Wala nagpapalakpak. Wow! Grabe naman Bible study mo, 100 ang umaattend. Wow! Hallelujah! Ilagay yan sa ano. Minsan, well, thank you kasi si Lord din nakakaalam ng faithfulness nyo. Di ba? Palakpakan din sila. Pero, yes. Pero gusto kong malaman nyo, sometimes, yung may isang tao na sabi lang ni Lord, nak, pag-pray mo siya. Nak, tulungan mo siya. Hindi siya mukhang malaki sa mata ng tao, pero sabi ni Lord, sinunod mo siya. Heaven rejoices because you obeyed. Amen? So God is not impressed but what you produce, but by how you obey. Let me read that again. God is not impressed by what you produce, but by how you obey. Because in 1 Samuel 15:22, the Bible said, to obey is better than sacrifice. Wow. Kahit anong sakripisyo mo, alam mo ganito na ini-explain sa amin ng mami ko yan eh. Sabi ni mami, inutusan kitang maglinis ng bahay. Pagdating ko, ang ginawa mo, naglaba. Eh mami, ang dami na nating labahan, kaya naglaba ako na naglaba. Pati yung damit ni ganito nilabang ko. Sabi ni mami, anak, hindi inutos ko sa'yo. Sabi ko, maglinis ka ng bahay. Obedience is better than sacrifice. May mga pinapagawa sa atin si Lord. Yun yung gawin natin. At yung mga pinapagawa niya sa atin sometimes, hindi na re-recognize.
wala kang maririnig na thank you. Yung mga pinapagawa niya sa atin na importante, yun yung mga sikretong bagay na gustong gawing pagawa sa'yo ng Diyos. I-text mo na yung nanay mo. Magpatawad ka na. I-text mo na yung anak mo. Sabihin mo, umuwi na siya. Mahal na mahal siya ni Lord. Magpatawad ka na. Ayusin nyo na yung mag-asawa. Hello? Instead, sabi dito, saan na ba ako? Ayun, to obey is better than sacrifice. Obedience is better than sacrifice. Are you ready? Number 3 na ako, kasi maaga tayo bukas, 5:00 ng maga. Okay? Narinig ko nang bumubulong ang Holy Spirit. Okay. Obedience is better. Okay. Number 3, store treasures in heaven, not on earth. Sabi ng Matthew 6:19-21, hindi ko nababasahin yung verse, pero Jesus reminds us, do not store up treasures on earth that will, sabi doon, kakalawangin, dilipas, pero store up in treasures in heaven na hindi masisira. Alam niyo minsan, instead na ang i-pray mo, Lord, ang gusto mo, Lord, gusto kong habang dito sa mundong ito, pataasin mo ng pataasin yung position ko. At hanggang sa ako nang maging CEO, at makakatulong ako sa church. Well, walang problema doon. Walang problema po doon. Pero sometimes, ang treasure sa heaven, hindi yung yumaman ka. Kasi hindi mo naman madadala lahat ng pera mo sa langit. Pero ang madadala mo sa langit, yung mga kaluluwa. Huwag naman kaluluwa, baka naman sugurin tayo ng kaluluwa dito ngayon. Hindi. Mga tao na madadala mo sa church. At yung mga minentor mo para makilala ang Panginoon. That's treasure in heaven. Hello? Instead na magmangarap ka ng mga bagay na alam mo naman ay hindi maglalast, why don't you plant a seed that will last forever? Ano yun? Minsan, akala mo, gusto mo minsan, magkaroon ako ng church, makapag-preach ako sa maraming tao, o kaya naman, ganyan. Hindi mo alam, hindi yun ang hinahanap ni Lord. Yung pala, pag nadala mo yung asawa mo sa church, it will echo through eternity. Pag nadala mo yung anak mo sa church, yun na pala yung pinaka-gift mo sa Panginoon that will last to eternity. Hello? Minsan marami sa atin, nangangarap tayo na yumaman tayo ng sobra para mabili natin yung mga gusto natin. Sino dito gusto ng Hermes bag? Sino dito gusto ng Louis Vuitton? Pero, you don't give generously pagdating sa mission. Di ba? Maniwala kayo sa hindi. I'll be brutally honest. Ang mission offering po natin, lalo na pag Wednesday, ay hindi aangat ng 200, 300. Sa palagay ko'y pamasahe lamang yon papuntang Valenzuela. Hindi makakarating ng Bicol. Pero, minsan, hindi mo ba naiisip na bibili ka ng bag? May bag ka na. Bibili ka na naman ng sapatos. Ang dami mong sapatos. Ouch. Bili ka na ng mga bagay na meron ka naman. Ako, minsan, guilty ako dyan. Buti na lang napapaligiran ako ng mga taong nakikinig sa Holy Spirit. Ate, meron ka na yan. Di ba? You know my rules. Minsan ganito, Lord, para hindi ako mag-guilty. Pag bumili ako ng bago, kailangan magtanggal ako ng gamit ko sa cabinet, ibibigay ko. Kasi ayokong mag-hoard. Sabi mo, hoard, ayokong mag-hoard ng mga bagay. So I'll make sure na pag may nagbigay sa akin ng bago, magbibigay rin ako. Para hindi ka mag-hoard. Tama po ba? Okay naman magkaroon ka ng mga magagandang bagay, walang masama. Walang masama. Basta siguraduhin mo na may binibigay ka rin sa church. May binibigay ka rin sa missions. Lalo na sa mahihirap at sa nangangailangan. Bilang Kristiyano, nakakahiyang lumakad tayo sa labas, nasasarap ng kinakain natin, grabe yung mga pinupuntahan natin, pero never kang nagbigay o nagpakain man lang sa nangangailangan.
And yon ang record na maglalast forever. Hello? Sabi dito, crowns that glitter here may melt there. Anong there? Sa heaven. Sabi dito, crowns that glitter here on earth may melt there. Church, not every crown that shines on earth will last in eternity. Some crowns glitter here. Ano yung mga crown na yan? Well, maybe fame, school, degree, possession. Sometimes they look glorious in our eyes, in the eyes of men, but when tested by God's fire, they melt away. Because they are built for self and not for the glory of God. Anything that is built because of self-ambitious motives ay mawawala. Pero pag sinabi mong, Lord, gusto ko makapagtapos ng college kasi gusto ko magkaroon ng school sa church namin, maraming masave, then I tell you, you are building something in heaven that will last. Lord, pagyamanin mo ako, hindi lang para sa bahay ko, sa anak ko, kundi para makatulong ako sa church. Napakaglaking difference. Hello? The only thing that will not fade is the crown of life. Sabi mo, crown of life. The crown of life for those who will endure. The crown of righteousness for those who long for the coming of the Lord, and the crown of glory para sa mga faithful na manggagawa. What sparkles on man's stage may vanish in God's fire. Alam nyo, isa lang naman ang pinipray natin eh. Pagdating natin sa langit, ito sabihin ko sa inyo akala natin mabubuhay tayo ng habang buhay. I tell you no. Pumunta ka sa, sa sementeryo, may makikita ka doon namatay ng 9, ng 12, may 70, may 90. Kung ano man age yan, ang eternity is eternity. Minsan, paalala mo sa sarili mo na you only have one life on this earth. And then one life matters for eternity. Hello? At pagdating natin sa langit, ang maririnig lang natin doon is, well done, my good and faithful servant. At yung pagiging faithfulness natin sa mga bagay na pinagagawa sa atin ng Diyos, yun lang ang maglalast forever. Sabi mo, Lord, wala naman ako malaking bahay. Hindi naman ako na-ordain na reverend. Hindi naman ako na-ordain na ganire. Sabi ng Panginoon, well done, my faithful servant. Have you been a faithful mother? Have you been a faithful friend? Have you been a faithful, sister? Hello? Yun ang kailangan natin. So, sabi sa 1 Peter 5:4, paano natin gagawin yan? And when the chief shepherds appear, you will receive the crown of glory that will never fade away. At pag nagpakita na po ang ating punong pastol, si Jesus Christ yan, tatanggap tayo ng koronang maluwalhati na hindi kumukupas. Kaya church, ito lang po sabihin ko. Remember eternity. When you decide something in your life, some happiness is for a meantime, is for a moment. I tell you, sin may happy for a moment, pero yung consequence nun is for a lifetime. Kaya, anong gagawin natin? Stay pure in your relationship with the Lord. Remain faithful sa mga taong binibigay sa iyo ng Diyos. Choose integrity over compromise. And pray quietly for others. Kasi ito yung mga bagay na magmamatter sa langit. Yung mga hindi pinapalakpakan. Kailan natin pinalakpakan yung mga prayer warrior natin? Wala naman, di ba? Hindi natin alam, may mga prayer warrior tayo, nagpe-pray sa atin. Sabi ko nga sa discipleship namin ang puhunan ng prayer warrior, tissue lang. Samantalang ang puhunan ng worship team, ilang milyon. See? Pero what matters is you still pray. Because the prayers still
sound loud in heaven. In the end, sabi mo, in the end, remember eternity. Kung may sakit ka, huwag kang matakot. In eternity, wala ka ng sakit. Remember eternity. Kung dito sa mundo, minsan merong problema, merong pagsubok, remember eternity. Sabi doon, the Lord will wipe away your tears, every tears in your eyes, no more pain, no more tears. Remember eternity every time you will decide to sin. Remember eternity when you decide to open your laptop or open your phone at ilalagay mo sa mga illicit channel. Remember eternity. Lord, I will not exchange eternity just for this. Because one day, the only reward that matters is this. Well done, my good and faithful. Not faithful when everybody's looking. Faithful pag ikaw lang mag-isa. Faithful pag magdi-decide ka na ikaw lang nakakaalam. Faithful, nagbibigay ka kahit walang applause. Faithful kasi alam mo, binibigay mo yung tama sa Diyos. Hello? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. And remember, we cannot do this alone. Hindi madaling maging Kristiyano. Imposibleng maging Kristiyano. Kasi ang hirap talaga. Pero si Kristo ang ating pundasyon. Sabi mo, si Christ ang foundation. Kahit anong bagyong dumaan, hindi ka matitinag dahil siya ang batong di matitinag. Ang tanging matibay na sandigan ng ating buhay. He is the chief cornerstone. Yung kanta natin, Christ is my firm foundation. Hello? Ang pinakamahalaga sa dulo, remember eternity, na merong panghabang buhay. Kaya nga sabi ni Mami, nung siya kinuha ni Lord, sabi niya, see you in heaven. Sa'yo pa rin siya. Sabi niya, at the back of the choir, see you there. Why? Because there's eternity. Amen. Alam mo yan, ito sabihin ko sa inyo, yung iniiyakan mong problema, maniwala ka sa akin, 2 linggo, 3 linggo, sabi mo, ba't ko ba ito iniyak ka? Diyos ko po, matatapos din pala. Grabe ng luha ko dito. Di ba? Magugulat ka, Lord, wala akong pambayad. Hirap na hirap ka looban mo, nakasimangot ka. Remember eternity. Alam ni Lord yan. Gulat ka na lang one day, ngangiti na ako, grabe naman to. Alam niyo, ang dami niyo ng pinagdaanan na napagtagumpayan niyo, di ba? Kaya, mabuhay na tayo na maligaya. Kasi hindi tayo pababayaan ni Lord. Hello? Obedience today is treasure forever. Sabihin mo, obedience today is treasure forever. Kaya sabihin mo, remember eternity.